lahat ng Burger King branch dito is Hungry Jack. So doon lang ako alam mo guys, yung dito sa Australia, it's either KFC or Burger King or sa Hungry Jacks lang ako bumibili ng burger and chicken. Kasi iba yung lasa ng McDonald's dito. Hindi siya kagaya sa Pinas. Pati yung chicken nila dito, iba yung lasa. So, and even yung gravy ng KFC dito, hindi ko nagustuhan. Parang gusto ko pa rin yung gravy sa Pinas. Diba? So, ayan. So, yung Burger King dito sa amin, aka Hungry Jacks, they are also using Go High Level. They have a huge account sa Go High Level. Lahat ng Wow. branches nila all over Australia, they are using now Go High Level AI employee. So, Sabi kapag ko, pupunta ka sa ano nila, yung alam mo yun, yung drive-thru nila, hindi na service crew yung nagte-take ng orders, kundi AI employee. AI na. Oo, hindi. Kasi yung AI naman kasi is, practical for large businesses. Oo, that's why. So, ang dami talagang ang daming businesses gumagamit ngayon ng Go High Level employee. And I think I remember yesterday, I also tagged you sa isang business group na inad kita as member no, dito sa Australia. Tinag kita for AI employee kasi ang Oo. ang ang task na gustong ipagawa ng client is gusto niya merong someone na automated sumasagot sa calls nila. Oo. Sabi ko, you can try Go High Level and you can tinag ko si Abby para set Mm. up lang. One time na na task One lang, time. tapos one time big time. Kasi One ako time mas big gusto ko time. yung one time big time na ako lang yung magse-set up ng Go High Level account ni client. Ayoko ako yung nagma-manage kasi ayoko ng sakit ng ulo. Oo, tama. Oo. Pag management na, nire-refer ko na sila kay Abby. So malay nyo, later on kayo din ang i-refer ko, di ba? Kasi malaki yung bayad sa Go High Level na setup. True. Yung una, naalala ko last December, 2 weeks, 1 week pa lang ako, nakatatapos ko pa lang ng training sa Go High Level, may nag-PM na kagad sa akin sa LinkedIn. Oo. And True. then nag-schedule kami ng discovery call, second week ng January, pinaset up lang nila ako ng Go High Level account nila. So in-educate ko lang yung client kung ano yung Go High Level kasi sabi lang ng client name, naririnig nila niya sa mga business, mga colleagues niya sa industry. Kasi yung company nila is accounting company or firm in Melbourne sa Victoria in Australia. So, sabi ko, in-educate ko lang siya what Go High Level is, ano yung mga benefits and advantages and magkano yung masasave nila kapag Go High Level lang yung ginamit nila, no? So sabi niya, pwede bang integrate yung Xero and QuickBooks? Yan, sabi ko, pwede. If you wanted to also set up automations, pwede rin. Para kahit natulog ka, naaalagaan mo, nurture mo yung mga customers mo and you are not losing prospective clients na gusto mag-book ng services niyo. So, pinaset up lang nila ako and then binayaran nila ako kagad ng $550. So, syempre ako naman natuwa din ako. Syempre. 'Di ba? 550 USD. O, Grabe. inabot lang ako ng 2 weeks. Siguro 26K. 10 days to do that. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng 2 weeks to set it up and make sure that everything is working and then okay na. Pero, bago ko sinimulan yun, bayad na ako. So, ever since na nag-work ako, nag-migrate ako here in Australia, actually, since 2011 nung nag-start ako ng freelancing ko, ang policy ko talaga is bayad muna bago baba. Parang Bayad muna bago sumakay ka na, baba. di ba magsasakay ka ng jeep, di ba? Oo. Bayad muna bago baba. Yan talaga yung policy ko talaga ever since. And hindi ako nagpapalya talaga. Din ako, meron akong student dito eh. Parang may nakita na akong isa. Oo, nako, Sisilip ko sobra. Oo, talaga eh. correct. So it's a good thing that you enrolled to Abby Hernales GHL na introduction because she's been using Go High Level more than 3 years na. Actually, magpo 4 years na eh. Napapagalata yung edad ko. Malalaman mo talaga. Oh, ever since na nagsimula yung Go High Level. No? Kasi yung Go High Level kasi magpo 5 years pa lang. Eh. So Oo. ganun ka expert na si Oo, Abby. expert talaga. Grabe naman sa expert yan. May student akong isa na nandito. Nasa Correct. batch 1. Oo, Uy. no, Ito as in nandito. pumasok pa rin talaga siya, 'di ba? Hindi. Wait, Yes, si Wisha, nakagawa na sabi ba ko kayo? ako nga. Yan o. Dati pa ako nag-work sa iyo nung Nag-reply na high siya. school. Uy, nakagawa ka na ba ng panel mo? Hey, Jessie. Correct. Ayan, so later on you're Yan. gonna be doing panels. Nasa panels na ba kayo?
Yung sa Oo, training. gumawa na sila ng funnels. Ayun, Jessie, gumawa ka na ng funnels mo para Ay, mai-flex ko maganda. dito kung gaano kaganda yung mga gawa ninyo. Are you gonna show some of the funnels they did ba dun sa mga Wala training? pa. Wala pang nagsa-submit kasi siguro na-overwhelmed sila. Kasi Baka, nung baka ngayong weekend pa. ngayong weekend kasi dapat ang plano ko kasi is magpapakita na lang ako ng template na funnel. Kumbaga kukuha na lang ako sa template. Tapos nag-request sila from scratch. Ah, Grabe, talagang mano-mano talaga. So, ang tagal namin, abot kami 3 hours, 'di ba? Tapos sabi oo. ko, "Sige, walang gagawa rin ng template sa inyo, lahat kayo from scratch." Sabi ko, "Akala niyo kabisado ko lahat ng template sa Go High Level, hindi kayo puwedeng kumuha ng template do'n." That's Kaya really good to ayan, know, no, na at least they are really working on knowing kung paano oo, talaga mag-set up ng mm, ano, ng funnels from scratch. Kasi yung funnels hindi naman basta-basta lang yan, dahil may template ka, okay na, good to oo, go, tama, 'di ba? mm. Kahit ako nga, Nasaan nasaan siya? Yes, ayun, 'di ayun ba? nawala. Oo, na-mute ako. I Anong think na-mute nangyari? ko yung sarili ko. Ewan ko, minute ko yata yung sarili ko, ano ba yan? Ayun, Okay. So, ako makikinig lang ako sa ano niyo ha, sa webinar niyo now. Kasi what I'm doing ngayon, actually I'm multitasking. What I'm oo, doing is nagre-research ako ng mga VA agencies at mga outsourcing companies kasi ipo-post ko siya tonight. So, oo, para tama. naman meron kayong resource kung saan kayo pwedeng mag-apply. Hi Kat, nandito pala si Kat. Ayan si Kat is ano, next batch siya sa batch 2 I think, yeah, Magsisimula kami after Undas, magpapahinga muna ako ng Undas. Oo, Actually hindi hindi nga actually 'no. makapagpahinga, eh. Ako mag-start Walang na kami pahinga, ng ano, ako and my VAs are gonna start not working Thursday this week kasi yung mga clients namin, gusto nila magpahinga din talaga. pahinga. Sana all may pahinga. They don't Ayan, celebrate Undas dito. They don't celebrate yung Halloween, pati yung ano, yung alam mo hindi sila bumibisita sa mga ano, wala sa silang gano'n, grave. Wala silang gano'n, pero ah, Thursday kasi Thursday and Friday kasi gusto nilang i-take yung days na yan for final submission ng tax nila. hmm. So ako magsasubmit ako ng tax ko on 27 kasi last day. Last month na Baka kasi talaga last mag-submit day ng ano, tax bago ka ma-penalty. tama. Speaking of tax, makakausap na nga yung accountant. Oo, Oo, mamaya magju-June na pala kami. Ayan, andito din pala si Gladys, ayan. si Good evening Gladys. sa Oh, inyo, nandito so ni yes. Gladys. Hello Mm, everybody, hello, sina ayan. Jessie, Yeah, antay Natalie. tayo ng 3 minutes, 7:45, yun. Kahit gustuhin ko mag-start ng 7:30, alam kong mali-late yung iba, Oo, let's just wait for them na lang. oo. Antayin lang natin sila within 3 minutes tapos start na tayo kasi I want to be respectful of your time. So, ayan, pagbigyan natin sila hanggang Nako, 7:45. tapos ano, I think siguro next week, mga around ano, Wednesday or Thursday, I'm gonna post naman yung mga PE agencies and companies that hire go high level. So Oo, ang that, dami. ano, di Kanina may ba? nakita ako, may sinend ako dun sa Slack namin na sabi ko, "Tingnan niyo 'to, SMM yung hinahanap pero kailangan marunong sa Go High Level," 'di ba? Oo, correct. 'Di ba? I think probably they needed social media manager who knows go high level or GHI kasi Oo. nga ang gusto nila ng automations na i-set up doon sa go high level. And then ano pa, pag sinabi ko guys automation sa social media account ng client, pag merong nag-post sila ng content, for example, sa Facebook page nila, pag merong nag-react or merong nag-comment doon, matik yan, may marireceive yung tao na nag-react sa content na pinost niya. Yes, correct. Details, or if you wanna learn more details, ganyan, you can click this website, ganyan, or you can go to this website. So, that particular person na nag-comment will be included in one of their leads or possible na prospective customers nila yun. Tapos kung yung customer Mm, na yun, clinic pa niya yung website kung saan pwede siya mag-book ba ng appointment or bumili ng course. For example, kung yung client is a coach na nagbebenta ng course, ganyan, mariredirect siya dun sa panel ni client or mm, sa website niya kung saan pwedeng bumili ng course. So, mas higher yung chance ni client na magkaroon ng prospective customers or mga leads na bibili or magbubook ng services nila. They tama. need someone who knows automations and yun, go high level. A lot of times, go high level talagang ginagamit nila ngayon kasi Mm.
Nakakamura Mm, sila talaga. They don't need to tama, use 3 or 4 CRM tools or marketing correct. tools ba. Mm, Sa Go High Level na pwedeng gawin yun. mm. Kagabi Tapos, may discovery call ako sis, eh. Nagulat ako ah, sabi sabi ko sa kanya, "Paano mo ko nahanap?" Sabi niya, "May nag-mention daw ng pangalan ko sa group." yung page yun, tinag ko. Tapos Sabi siguro nakita yung oo, booking call mo. sabi niya, "I tried my luck." Sabi niyang gano'n. Tapos siguro hinanap niya yung website ko, nag-book siya ng call sa calendar. Tapos Ah, sabi ko, "Ano bang kailangan mo?" oo. Na ang kailangan niya kasi is yung email deliverability, ano, kakabulol. Yun yung kailangan niyang ayusin. Na-gets ko na kasi nag-try akong mag-sign up dun sa lead magnet niya. So, alam ko na yung problema. Kaya napupunta sa spam lagi, emails. May merong ano, issue sa workflow niya? Hindi, ano yung mismong yung pagkaka-connect nung email address niya, hindi siya gumamit ng SMTP. Ano yun? Ah, sakit sa bangs yung ganyan. Oo, kaya Hindi aayusin ba? namin. Ta's Ano may yun? call kami sa next week, Tuesday morning na dito sa Pilipinas kasi ise-send niya sa'kin lahat ng resources niya ta's titignan ko. Hmm, Sabi ko, "Baka may problema din sa marketing mo." Feeling ko meron kasi ano, eh, wala siyang nurture sequence. talaga? Oo, ta's sabi ko, "Ano ba naman 'to?" Pero That's magaling an siyang coach, business coach siya, ang galing niya. siguro nakalimutan lang niya kasi nga busy na siya, 'di ba? Oo, May mga gano'n kasing client, eh. So, that's an area for improvement, AFI niya 'yan na puwede mong i-address during call sa oo. kanya. Oo, Oh, yes 'di ba 'yan, bongga, tama yun. mga technical Mm. terms namin guys sa mga usapan, Oo. naku later on hindi na kayo maano, mauwi na ngayon pinag-uusapan ng dalawang 'yan. 'Di bale may ise-send ako sa inyong technical terms. Free ko yun sa intro plus webinar overview, eh. So, Huwag yes, mag-alala, tama si Yam, oo. Email dev later is on you will SMTP, get hindi used to that. naka-connect yung SMTP niya, LC pa rin yung ginagamit niya. Yung Oo, domains, tinuruan ko sila 'yan, yung batch na 'to tinuruan ko silang mag-connect ng domains. Meron akong video dun, may tutorial video pa na kasi may free na domain sila sis, eh, binigyan ko sila ng free na domain, eh. So, puwede na silang yes, gumawa, oo. So, all ano yun. yun medyo personalize sa kanila yun kasi may pangalan nila, yung Mm, domain. Halimbawa, abby.myfunnelwork.com, yun. Kaya 'pag sinend nila sa client yung domain nila, um, may ano siya, kung naka-publish, talagang akala mo oo. taga-website, akala mo taga-funnel, oo. Hindi app.go-high-level, hindi. Talagang may pangalan nila kaya sabi ko, "O, 'di ba puwede pang portfolio talaga." Correct. Ayan. And 1 year Oo, yung ano nun, as long as nare-renew ko ha, sana ma-renew ko next year, pero malamang i-renew ko yun. pero I think, it will be ano din, even if 1 year yung subscription nila doon, in the span of 1 year imposible naman hindi ka magka-client Oo, nun. grabe. Grabe talaga lalo 'pag Mm, optimize na yung profile niyo sa go high level, naku Diyos ko, ikaw mananawa ka na talaga ng kakasagot. Ikaw pa mamimili ng client kung correct. karapat-dapat ba. Hindi darating ka na rin sa Oo, stage na gano'n kasi as you grow, as you upskill, darating ka na dun sa stage na ikaw na ikaw yung na yung aayaw dun sa mamimili. client kasi feeling mo hindi kayo match. Mm, darating ka na Mm. dun. Kumbaga Kasi parang hindi naman lahat ng ito-turn down mo client, na, oo. 'di ba, hindi naman lahat ng client gusto dapat maging client kapag nag-book sa'yo ng Oo. discovery call or Mm. ini-interview mo. Siyempre pipiliin mo rin kung okey ba 'tong client na makakatrabaho mo kasi Yes, oo. magiging Tama. masakit sa bangs 'yan yung basta dahil kailangan mo ng trabaho ngayon, sige na Mm. lang, go lang ng Oo, go. go na lang Tapos 'pag kahit may in the red middle flag, ng work mo ganyan. sa'yo yung client toxic pala, Oo, 'di ba? tama. Gano'n ako dati basta magka-client, of course. Pero yun nga, as you grow, as you upskill, as you learn, darating ka sa point na, tama ba na kuhanin ko siya, parang gano'n, na i-entertain ko siya. Mm. Correct. Ayun, hi diyan. Sorry diyan, yung free na domain namin is for my ano, mentees, ayan. Yung sa kanila yun kasi gumagawa sila ng funnels, kaya may free na domain sila. Binigyan ko sila ng free domain. Yan, Oo, napaka-generous ko, charot. Hindi kasi mag-practice lang. ano ano naman kasing silbi ng funnel nila kung di naman nila ma-publish, 'di ba? Correct. Oh, Kasi anong dapat silbi? naka-publish yun. Hindi, okey lang yun diyan, don't worry, oo. Siyempre kailangan naka-publish yun, kawawa naman. Ayan. Oh, start na Correct. tayo. I think puwede na siguro kasi mag-8 PM na. Actually, dapat nga hanggang 8:30 lang tayo, eh, oh, 'di ba? Extend lang 'to ng Mm. konti, okey. Start na tayo. So, 'di ba 100 yung nag-ano ta's 33 lang yung nandito, nakakaloka.
Oh, well, anyways, good evening everyone and welcome. Sige, record pala natin muna, sorry. Para yung mga hindi naka-attend is magkaroon ng access sa recording naman. Ayan. Recording in progress. Ayan. Charot, So, recording in progress daw. ayan. Tsaka ko lang inano kasi ang haba eh. Konti lang yung ano ng, ayan, pati Zoom, di ba binabayaran? Nakakaloka. Kakabayad ko lang ng Zoom. Ayan. Oo. Ayan. Good evening everyone. Again, pasensya na kayo, madaldal talaga kami ni Amy 'pag nagsama kami. Kaya 'pag webinar niya hindi ako nag-o-open ng mic. Kasi masusundan talaga. Ayan, good evening everyone and welcome sa ating pre-webinar. So, yung pre-webinar natin is about why smart freelancers are adding GHL to their skill set and you should too. Okay? Freelancers who know GHL stand out and here's why. Okay, bakit nga ba? Bakit nga ba nag-stand out yung mga freelancers na may alam sa GHL? Okay? So, let's continue. Okay. So, before anything else, so I'll introduce myself kasi yung iba hindi pa ako kilala. Okay, so I'm Abby. Yon, I started freelancing during the pandemic. Yes, during the pandemic when I was 5 months pregnant with my second child. So like many of us, of course, I'm looking away para ma-rebuild yung career ko kasi ano after I got pregnant, nag-resign ako sa work kasi medyo ano yung pregnancy ko no'n, eh, medyo maselan, mm. Mm. So, but before that, yes, as mentioned, I spent almost 10 years sa corporate. So, yes, galing ako sa corporate dito sa Pilipinas and yun nga, ang first freelancing job ko is an ESL teacher. So, I teach English sa Japanese students. So, kung familiar kayo sa Rare Job, dun ako nag-work. And then, nag-5-1 talk din ako. So, parang si Miss Rachel. Yung mga ganung peg ako dati. So, yan. 5-1 talk and Rare Job. Dun ako start ESL. And then, unang-unang role ko as a VA is an e-commerce VA. So, product listing, admin. Usually sa Facebook kami nagbebenta, sa Facebook Marketplace. So, usual grind ng VA. Ayan, yan yung mga una kong role. And then from there, naging social media manager din ako hanggang sa naging executive assistant ako, nakakuha ko ng role as an EA slash client success manager until I found my real soul. Okay, so yun na yung pagiging online business manager and GHL systems or GHL specialist. So, unang-una, nakakatuwa kung funny thing na I learned GHL kasi yung ginamit kong GHL is white label version. So, hindi ko alam na GHL yon. I've been using that for years until such time na na-curious ako sa GHL, ano nga ba yung GHL? And then I found out na I'm really using GHL pala. Mhm. So, yan. So, nung nag-start ako matuto ng JHL, dun na nag-change how I work. So, dati ang dami kong ginagawang task, ang dami kong ginagawang manual task like emails and then reminders, sending ng contracts. So, nung nalaman ko yung JHL, automated lahat. Binild ko yung buong business system ng client ko na yon. Kasi parehas kami nag-aaral ng JHL. So, siya busy delivering work. Ako naman busy fixing the back end ng business niya. So, do'n nag-start yung pagiging OBM ko. So, hindi OBM yung tawag sa akin nung time na yon, business admin manager, pero like an OBM. So, I have a team, I have a marketing VA and then a sales VA and then we have a bookkeeper. So, I'm overseeing those 3 roles do'n sa business niya. So now, ngayon, eto na. So, OBM ako and then I'm also teaching now JHL kasi si Aimee, pinush niya ako to do this. Actually, it's just sharing what I learned kasi I know the struggle, especially sa mga moms ngayon na they're finding their way, they're finding their career kung ano nga ba yung dapat nilang gawin. Kasi I was once lost, I didn't know kung anong gusto ko talaga until I found, yeah, my real zone as mentioned. So, I found JHL. Okay, so let's continue. And then, yeah, so here's what you'll walk away with. Okay, so these are the things that we will talk about. So first, the shift happening in freelancing today. Ano nga ba yung nangyayari ngayon sa freelancing? Because dati, when they say they need a VA, they just need an SMM, right? They just need a marketing VA. They just need
a real estate VA. Pero ano na nga ba yung nangyayari ngayon? Napakadami na nilang hinahanap. Okay? Mm. And then next, what makes JHL high value skill even if you are not techie? So, ibig sabihin, kahit hindi ka masyadong techie, hindi ka masyadong, tawag nito, advanced, bakit high value pa rin yung GHL, 'di ba? As a skill. And then next, real example ng freelancers using GHL to grow. Paano nga ba ginamit ng ibang freelancers yung GHL para mag-grow yung career nila or um, they became what they are right now. And then next, of course, is how you can start your own upskilling journey. So today we will not talk about heavy tech. So forget about those, and then it's just a perspective. So clarity and inspiration to see what's possible. So it's more on leading you to what possibilities you can achieve even nandyan kayo sa stage nyo na yan. Okay? Hold on. Check lang natin. Baka may pumapasok pa. Nice. Ako na lang mag-approve sa kanila. Ayan. Okay, so freelancers landscape today. So if you're kung nakikita niyo yung mga job posts ngayon, 'di ba? Napaka-familiar, ang daming hinahanap ng client, right? Like ayan. So most clients they hire roles like GVA or general VA, 'di ba? Real estate VAs, customer support, napakadami niyan, 'di ba? Mm. VA, marketing VAs, medical VAs, 'di ba minsan si Miss Amy may post siya about medical VAs, e-commerce VA, ito yung mga nasa Shopify, Amazon, right? Operations or executive assistants, ito yung mga nasa medyo management role. Ayan, sales VA or mga closers and then social media managers, ang dami rin nito. Appointment setter, eto napakadami ito lalo sa ito yung parang mga nasa ibang call center, appointment setter sila. So, ang dami, 'di ba? Lahat 'yan, halos lahat 'yan, maraming hiring ng ganyan. Pero ano nga ba yung tinatanong ng clients, 'di ba? So, more clients are now asking, "Do you know how to use a CRM?" 'Di ba? "Can you help me automate my business? Do you know how to use Go High Level?" So, napakadaming opportunity and it's where many freelancers can start to stand out. Kasi learning GHL um, can can really make you stand out. So if you can see this post, I saw it a while ago and sinend ko rin to dun sa ibang mentees ko today. So if you can see, we're hiring Go High Level Proficient VA, pero tignan niyo yung role, 'di ba? Katugtong pa rin yung SMM. So they're not looking for they're not looking for just a social media manager, but they are looking for a social media manager who knows Go High Level. 'Di ba? So, if makikita niyo yung ibang job posting, ang daming kailangan, 'di ba? So, minsan makikita niyo kailangan ng real estate BA but must know how to use GHL, 'di ba? Agree ba? Ang daming gano'n, 'di ba? Oo. Tama? Kahit yung mga executive VA na ano, na post na job hiring, may GHL na nakalagay requirement. 'Di ba? Oh, tapos minsan customer support nga lang, eh, kailangan GHL marunong, 'di ba? So, ang Mm. dami. Even hindi JHL, pero marami pa ring hinahanap na ano, na na tools, 'di ba? Tas minsan, minsan kahit hindi alam yung JHL, pero advantage na may alam sa JHL, 'di ba? Try niyo mag-search ng mga job posts, usually gano'n. Hindi lang go high level specialist yung hinahanap. Minsan, real estate BA pero marunong gumamit ng JHL kasi nandun yung CRM nila. So, ayan yung trend ngayon. If you can see, customers are not hiring just an SMM but knows how to use GHL. Or real estate BA but know how to use GHL. So, nililink talaga sa GHL or whatever tools they are using, right? So, ayan yung trend ngayon. And bakit nga ba GHL? So, what is GHL, 'di ba? So, GHL, think of it as a business control center. So, para siyang ang tawag ko kasi dito what you call this, parang, unicorn/steroid marketing tool. Kasi bakit?
isipin niyo lahat ng tools na 'to kayang i-replace yan ni GHL, 'di ba? So it's like, yun nga sabi nga dito, building the digital marketing engine. All tools you need in one platform without having a duct tape multiple platforms together. Kung nakapag-work na kayo sa isang client, mapapansin ninyo kung hindi sila gumagamit ng GHL, napakadami nilang accounts. Sino na rito yung may clients? Ako meron ako. Ang dami Sino niyang na rito yung mga tools, nagwo-work as ang dami VA? niyang binabayaran. Ang dami niyang binabayaran, 'di ba? Ang daming tools, may CRM, may ano pa, Soho, ayan nandiyan yung Soho, 'di ba? Meron Ayun yung pang Mailchimp, social yung media, Unggoy, tapos meron pang meron pa social dito, media na eto, scheduler. eto Messenger, WhatsApp, YouTube, ano pa ba 'to? Active Campaign, familiar ka sa Active Campaign? Mm. Ayan, hindi ko na alam yung Stripe, eto yung sa payments. So, 'pag nakita ninyo, um ang dami nilang tools na binabayaran, pero when started using GHL, burado na lahat 'yun. Tinatanggal na nila yung subscription nila dun and they are only paying $97. So gano'n mura si GHL for them, but for us of course it's mahal kasi it's almost 5,600 for us, para ka ng nagbayad ng kuryente, 'di ba? Pero sa Correct. mga clients natin mura pa 'yun, 'di ba? Kasi magkano ang Mailchimp account? It's like $10 or 15. Tapos yung active campaign gano'n din. Usually kasi ang mga apps, ang entry point ng plan nila is around $10 pataas, 'di ba? Hanggang 20, hanggang minsan $50 pa. So, with GHL kaya niya lang i-replace lahat 'yun. $97 lang yung kailangan nilang bayaran kasi unang-una, they can capture leads without using these tools. They can nurture, they can send emails, they can automatically send emails, voicemail, and even calls. Kaya nila mag-send nun without these tools. And lastly, kaya nilang mag-close ng sales without these tools again. Kasi lahat can can be done inside Go High Level. Okay, so ganun siya ka-powerful. That's why many business right now are, diverting into using GHL and removing yung other platforms that they are using. So, why JHL skills matter for freelancer? Bakit nga ba? Kasi, number one, business need people who can manage leads and pipelines. Ito yung CRM, okay? So, many businesses, lalo yung mga nasa sales or nasa real estate, kailangan nila may mag-manage ng lead and pipelines. Yung mga students ko, alam na nila yung pipeline. So, yung pipelines, yun yung parang funnel na pinapasukan ng mga leads para makita kung nasa ang stage na siya. Nasa negotiation stage ba? Nasa proposal stage na ba? Nasa nurturing stage na ba? So, yun yung pipelines, okay? And then, building landing pages or funnels. Kung makikita ninyo, napakadaming businesses na gumagawa ng funnels ngayon. And bakit nga ba effective yung funnels? Kasi this is just additional information, okay? So, funnels differ from website because funnels has only one goal. Okay, isa lang yung goal ng funnel. Kung makikita ninyo, kung makakapasok kayo sa isang parang website, walang ibang button doon, kundi isa lang. Either mag-book kayo ng call, mag-sign up kayo, or basta isa lang yung gagawin ninyo, okay? Whereas yung website is marami siyang buttons. May navigation tool siya sa taas, 'di ba? May contact us, may about us, may our team, may our services. Ganun yung website. So it's like a brochure, okay? So that is how funnel and website differs, okay? So funnel, one goal. Website, it's like a brochure of your business, okay? And then next, created automated follow-ups. So dati nung nagwo-work pa ako as dun sa isang client ko na yun, lahat ng follow-ups sine ko mano-mano, okay? So, I have a calendar, I have a reminder na I have to send an email to this client at this time kasi magpo-follow up ako, or gagawin ko if may time ako, lahat ng emails ko i gagawin ko na sa Gmail tapos ise-send schedule ko na lang, naka-schedule na siya, parang gano'n. And then, ah nung gumamit kami ng JHL, nawala na yon. Kumbaga lahat ng follow-ups namin automated na. After a certain day or after a certain hour,
automatic magse-send ng email sa kanila. And then, set up booking systems. Yung booking systems, usually ginagamit 'to ng mga coach or ng ibang businesses like sa cleaning service, ayan, meron sila niyan, yung mga booking system. So, kaya na ring i-set up ni JHL 'yan kasi si JHL meron siyang native calendar. May iba-ibang klase ng gamit yung calendar niya, puwedeng for service-based business, puwedeng for coaching business or personalized business, puwedeng for class booking, 'yan. Katulad nung ginamit ko sa webinar na 'to, it's a class booking calendar. So, hindi niyo nakita yung calendar itself kasi automated na siya. So, but you receive a calendar invite, right? May na-receive ba kayong calendar invite? Meron, 'di ba? So, ayan, for sure meron kasi tinesting ko 'yun. Okay, so next is handle campaigns inside GHL. Oh, 'di ba? Meron nga. So, ibig sabihin ng campaigns, ito yung marketing campaigns. Ito yung email marketing kung tawagin. Okay? So, most clients, they send email marketing. 'Di ba sa Lazada you receive email marketing? 'Di ba nakaka-receive kayo ng, "Hey, we have a 50%, we have 10-10, 'di ba? Get this product, blah, blah, blah." Oh, 'di ba? Shein, sino naka-subscribe sa Shein? Sa Temu, Shopee, sino naka-subscribe sa inyo dun? Okay? 'Di ba you see email marketing? Okay, that is campaigns. Okay? So, they can also be done in Go High Level. Okay? So, sino yung nag-unsubscribe na dun? Ako nag-unsubscribe na kasi ang dami na masyado. Napapadami yung ano ko, yung shopping ko. So yeah, it can be done in Go High Level. So campaigns is also email marketing. That's how it's called in Go High Level. Okay? And then next is, meron pa bang next? Ayan, dito pala. So, position yourself as a strategic partner, not just a doer. Okay? So, if you learn Go High Level, your clients can just say, "Can you set up this campaign?" And it can run. You can run it, okay? So, hindi niya na kailangan sabihin sa'yo kung ano yung dapat mong gawin kasi you know how to do. You know how to do a campaign, you know how to build a landing page. You just need the content and the assets, right? Gano'n siya kaano, gano'n yung i-position yung sarili ninyo. Bakit 'pag nag-aral kayo ng JHL, bakit kailangan na gano'n, okay? Kasi many clients, tamad silang magturo, okay? Tamad silang magturo ng tools na gagamitin. Process, they can teach you the process, but yung tools itself, wala silang time magturo kung paano gamitin yung tools na yun, okay? So, if you are learning, if you want to be a BA, so learn tools, number one, that's upskilling. And then, yung process ni client, they can be taught, puwede nilang ituro sa'yo yun kasi that's the process, that's their own process. Every client has their own process, okay? So, puwede nilang ituro sa'yo yun. But tools itself, you have to learn it. So next, okay, so most freelancers think, yes, ito na nga yung sinabi ko, "My clients will teach me the tools." Okay. Yun yung iniisip niyo, right? 'Pag nagkukuha ka ng client, tuturuan naman ako ng client ko. Yun nga, but the truth is freelancers who stand out think, "I learned the tools that client already needs." 'Di ba? So ano nga ba yung 'pag nag-VA ako, ano ba gusto kong maging VA? Gusto ko bang maging SMM? So dapat alam kong gumamit ng Business Suite, 'di ba? Meta Business Suite. Kailangan marunong kang gumamit ng Canva. Kailangan marunong kang gumamit ng Buffer or nung Tailwind. Yun yung mga ginagamit ng SMM, mga SMM tools yun, eh. Tapos hindi ako familiar sa ibang tools kung halimbawa naman bookkeeper, accounting, 'di ba? So, kailangan ko matuto ng QuickBooks, ng Xero, kasi nag-a-apply nga ako as accounting VA, 'di ba? So, dapat alam ko na 'yun kasi hindi dapat ituro sa'kin ng client ko kung paano gamitin yung tools itself, but yung, ah, dapat alam ko na yung tools, only the process is what I need to know. Ayan. Squarespace to JHL, yes, no, because Squarespace is a hosting tool, for website. Oo. Kagaya lang din yung Squarespace ng WordPress kasi ang Mm. dami niyang mga buttons na kailangan mong pindutin. 'Pag yung
prospective customer, bibisita siya sa website ng client na gawa sa Squarespace ba o WordPress, ganyan. Hindi kontrolado ni client mo kung anong gagawin nila doon sa website. Pwedeng titingnan-tingin lang siya sa mga products, services mo, pero you are not necessarily telling them, uy, bumili ka, mag-book ka. Yes, Meanwhile, totoo. kapag alam mo kung paano gumawa ng funnel, isa lang yung direksyon ng tao pag bumisita sa website mo. Either mag-book siya or hindi. Or bumili ba siya ng course ni client mo, 'di Tama, ba? oo. Yun lang yung choice niya. Wala siyang Yun choice. lang. Wala siyang ibang choice kundi yun ang gagawin niya. O di kaya mag-log out siya. Oo. Umalis siya. Mag-log out ka na lang para sure, o 'di Oo. ba? Kaya ang daming Okay. mga businesses ngayon kapag may na-meet ka na client na may website na siya, you can you can suggest to the client, "Oh, why not tayo gumawa na lang tayo ng funnel website for Yes, you para may especially 'pag may direction." goal, 'pag may Oo, direction, and then puwede nating i-nurture yung mga customers na bumibisita sa website mo or sa funnel website mo para yung hindi masayang yung visits nila dun sa website. correct. When Kasi 'pag merong 'di ba? mm, Yun ang sakit sa bangs ng mga customers ngayon. They mm, think na 'pag may website sila, okey na. oo, So, tama, maraming visitors sa website pero yung mga visitors na yun, like example, 2,000 visitors in 1 month. pero Yung wala isa nag-connect. walang Yes, bumili, walang tama, nag-booking, yun ang wala, problem nila oo. ngayon. They're not converting into sales, 'yun yung Correct. nangyayari, oo. Hmm. So, 'Pag walang 'yan, so sales, wala kang sahod. correct, hindi ka nila mapapasahod, walang pa tayong pang Shopee tsaka pang Lazada nun, pang Correct. TikTok. Okay, so ayan. So, ako personally meron akong website hosted by Hostinger, pero ginagamit ko 'yun. So, other clients can search for me, but I have a landing page wherein isa lang yung goal ng client is mag-book ng call sa'kin, wala ng iba. Wala siyang iba pupuntahan kundi mag-book ng call sa'kin. So, meron akong gano'n, dalawa. So, kung may clients kayo and you are doing marketing, suggest niyo sa clients ninyo na 'yun, gano'n, okey? So, going back, what happens when you know GHL? Ano nga bang nangyayari 'pag marunong ka na mag-GHL? Ayan, you become the go-to person for systems and automations. Okay, so ikaw na yung, 'pag sinabing go-to person, ikaw yung ano, what you call this, ikaw yung buhan ni client, okey. So, meron akong isang gano'ng client 'pag kailangan niya ng builds or kailangan niya ng projects, kailangan niya may i-automate, 'yun ako yung tinatawag niya, Ako yung lagi niyang ako yung contact niya for that specific task, gano'n siya, okey. So, you get more stable long-term clients. This is based from my experience, okey. I have stable clients right now. They are going long term, so tumatagal sila sis, kasi mababait, 'yan. So, kaya ko sila tinawag na stable kasi they have marketing, ongoing ang marketing nila, eh, hindi napapagod yung marketing nila kasi kung may business ka kailangan mo ng marketing, 'di ba? So, kailangan nila ng setup sa Go High Level. So, from time to time nagse-setup ako ng landing page, nagse-setup ako ng automation, mhm. So, continuous work, mhm. And then, you can handle bigger parts ng business. Bakit nga ba bigger parts? Kasi client journey, okey? Ito yung isa sa mga binabayaran ng clients ngayon, client journey. 'Pag sinabing client journey, ito yung workflow from naging from lead, bumili ng course niya, nagte-take ng course niya, nag-end yung course niya, nag-upskill ulit. So, yun yung cycle, okey? Yun yung client journey na tinatawag. Kumbaga, keeping the client inside the business ecosystem. Sorry sa term, paano ko ba explain ng ng ma ng maayos? Okey, so, kung may lead ka, 'di ba siyempre gusto mo si lead nandun lang sa ecosystem mo, nandun lang sa business mo. Kumbaga bumibili siya, kumbaga repeat client, parang gano'n, nandun lang siya, So, ginagawa nila yun minsan kasi, from time to time lalo yung mga coach, they have offers, nag-o-offer sila ng kung ano-anong, ah, courses lalo yung mga intuitive coach, nag-o-offer sila ng mga kung ano-anong workshop about intuition, about 'yan mga gano'n. So, kailangan nila ng gano'ng journey ng client nila, okay. And 'yan, automation kasi 'pag sinabi mong automation, it plays a big role sa
business ni client kasi number one, hindi ka mawawalan ng trabaho, wag kang mag-alala kasi you are doing the automation. You are not the VA. You are not you are not just a task taker. Okay? Hindi lang ikaw yung, oh, gawin mo to. Alam mo yung ganon, di ba? Ikaw mismo yung gumagawa ng system para sa client mo. Ikaw mismo yung nagpapatakbo ng system ng client mo, 'di ba? So anong pipiliin mo sa dalawa, 'di ba? Task taker or task do or what you call this is nakalimutan ko yung As basta yon yung maker? isa, yon. And then emails and CRM. So pag sinabing CRM, client relationship management, ikaw nagma-manage lahat ng clients ninyo, lahat ng accounts, lahat ng leads, ikaw lahat nakakaalam. So aside sa sales VA or kung may sales kayo, ikaw lahat yung pwedeng mag-handle nun, okay? Ikaw yung kumbaga ikaw yung puwedeng maging right hand kasi ikaw yung nakakaalam ng system, eh, ikaw yung nasa back-end, 'di ba? So, ikaw ang nag-setup, So 'pag may mali, ikaw rin masisisi, hindi, joke lang. So, ikaw lahat kumbaga ikaw yung utak ng lahat ng systems ni client, okey? And then last, you start charging premium retainers or VIP day rates. Bakit ko sinabi 'to? Kasi nung VA ako, this is the funny thing, I started working as a VA ng $2 per hour. Sorry na sis. Okay, kasi wala pa akong alam, hindi ko talaga alam. So, excited ang lola mo, eh, gusto maging VA. O 'di ayan, tumanggap ako ng $2 per hour na hindi ko alam, 'di ba? So, as I learn, as I grow, ayan, siyempre napalitan naman na 'yon. Yung $2 na 'yon plus 10 na, hindi, joke lang. So, ano na siya kumbaga, ah, ano na siya, mas level up na. Hindi na siya hindi na siya gano'n and hindi na ako nagcha-charge ng per hour ngayon kasi, lugi na ako sa per hour. 'Pag nag-work kasi ako is halimbawa they ask for a setup, kaya ko lang siyang gawin ng gan'tong hours. Kumbaga 'pag naging expert na kayo dun sa ginagawa ninyo, hindi na ano sa inyo yung per hour charging kasi lugi na kayo. Kasi halimbawa pinagawa kayo ng content, yung content kaya mo lang gawin ng 1 hour tapos yung per hour mo $5 lang, oh, 'di ba? So 'pag ano ka na, 'pag magaling ka na or alam mo na yung ginagawa mo, you start charging retainers or package, 'di ba sis? I-package niyo na yung Correct, gawa ninyo. Halimbawa correct. for 30 contents, it's $200, gano'n na, 'wag na per hour. Kasi yung 30 contents na yun kaya mo lang gawin ng 3 oras, right? Mm, So, tama 'yan. 'yan, another pro tip yon, okay 'pag ano na kayo, 'pag medyo nasa ano na kayo, mid-level stage na kayo ng career ninyo or ng niche ninyo, gano'n yung gawin ninyo, okay. And then 'yan, may VIP day rates na ako, so malamang ito ay ma-apply sa bagong client 'pag kami nagkasundo kasi, ah, kailangan kong tignan yung whole backend niya. So, magkakaroon siya ng VIP day rate. Kumbaga, instead na per hour yung rate mo, halimbawa for 5 hours within today babayaran niya ako ng $150, parang gano'n, yun siya. So, yun 'pag ano ka na, 'pag nalaman kasi nung nag-start akong humiwalay dun sa client ko na yun kasi nga I want change for my career and then, ah, nag-GHS specialist na talaga ako. Hindi na ako nagcha-charge ng per hour, yun na lagi yung charging. Mhm. Okey. So, let me just share a story. Story time muna tayo, okay. So, ito yung, it is a case study, okay. So, the EA who became an OBM, okay. So, ano lang 'to, hindi totoong story 'to, So, an executive assistant who was amazing at admin and organization. Mhm. Before scheduling inbox and admin tasks, ito yung dati niyang ginagawa, okay. But after she learned GHL, she started setting up onboarding systems and client portals. Mhm. So kumbaga it's she became an asset to the business ng client. Kasi tumatakbo na yung business alam mo, without manual task. Lahat naging automated, naging maayos yung systems, 'di ba? Hanggang sa, um
nag-manage na siya ng full operations. Kumbaga wala nang pakialam si client sa operations ng business niya kasi si OBM na yung nagha-handle nun, okey? Wala na siyang problema. Ang problema niya na lang is deliver yung work na pinromise namin sa mga clients namin. Mhm. So, this is a case study. Mhm. And 'tong EA na 'to, ako yun. So, ako 'to. Hindi. So, when I learned GHL, tuwang-tuwa si client ko kasi lahat ng backend system namin is naging maayos, okey? Lahat ng events namin, kumbaga aligned na. 'Di na ako nagfo-follow up ng manual, 'di ko na chine-chase yung mga clients namin for feedback, automatic lahat yun nagse-send. Ultimo reminder sa'min, nase-sendan kami ng reminders na kailangan na naming gawin yung task kasi malapit na yung team building event. So, gano'n yung nangyari, okey? Kaya ako naging business manager kasi napatakbo ko na ng buo yung system ni client ko, okey? So, just a story again ba't kami naghiwalay, kasi nga I'm looking for greener pasture. Greener pasture talaga, Mas mataas na sahod, aka. tama. Hindi kasi ayan naging OBM ako pero sahod ko pareho pa rin, 'di ba? Ganyan lang yung nadagdag ko. Hindi, so kidding aside, naghiwalay kami kasi, sabi ko sa kanya, "My role has been routinary for the longest time. Kailangan ko ng change. I need change. So, it's not you, it's me." Parang breakup, eh. 'Yun, kaya kami naghiwalay ni client ko kasi, gusto kong i-level up na, okey, yung sarili ko, okey. So, I'm not just the OBM, okey, I'm not just the business manager na, um tawag nito, na just taking everything. So, hindi na ako yun, okay. So, because I want to run my own business and I'm running it now and I'm so happy running it now kasi, yun nga, as I mentioned, there are clients reaching out. So, natutuwa ako na I'm not just the people behind. So, I'm the people in the front end na, front end, okay. Hmm. So, yan. And then let's continue. Mukhang matatapos naman tayo on time, okay. Kasi mabilis lang naman 'to, eh. Gusto ko lang, magkaroon kayo ng perspective why GHL matters, okay. So, the GHL advantage, okay. So, with GHL, you can offer so much, okay. Napakadami ninyong offerings, hindi lang yung niche ninyo sa ngayon kung meron na kayong niche, like for example, kung SMM na kayo or kung medical VA na kayo, um hindi lang 'yan yung puwede niyong i-offer, okey? Napakadaming offerings, okey? So, with JHL, you can offer, number one, funnel design and automation setup. So, ito yung isa sa mga offers ko sa client ngayon, funnel design and automation setup. And ito rin yung tinuturo ko ngayon dun sa batch 1. So, tapos na kami sa funnel design, last namin is automation setup. Gagawin nila 'to sa session 4. Kasi I'm so excited na gawin nila 'to kasi lahat ng ginawa namin from session 1 until session 3 tatahiin nila yon para mabuo yung session 4. Okey, gano'n gano'n nagwo-work yung, intensive namin, okey? And then email and SMS campaigns. So, um, yung iba kasing clients, they do marketing, they do email marketing campaign. So, minsan yung ibang may certain people or may certain marketers, VAs na nag-o-offer ng ganitong service, email marketing yung tinatawag nila 'di ba sis? Ano po email marketing yun? Parang gano'n. Oo, email Ah, marketing strategist or mm, specialist, email oo, marketing specialist. oo. Kasi yung mga clicks, yung mga opens, kailangan niyong malaman kung may statistics yun, eh, pinag-aaralan nila yung statistics nun, eh, ayun. How many yung sinend nila na example, kunyari ako nag-set up ako ng email marketing campaign for my client. Nag-send ako ng 2,000 emails in one day. Out of those 2,000 emails, ilan yung nag-click na nag-open ng email na pinadala ko na yun? Ilan yung na-decline? Ilan ba yung na ano, parang yung may return na ano na Oo, nag-bounce meron parang yung gano'n, oo, nag-bounce na email kasi mm. mali yung email address na binigay. True, oo. Kapag mataas yung email click-through or marami yung nag-open ng email na yun, ibig sabihin effective yung naging email campaign. Yes, mm.
Pero mer yung effectiveness ng email campaign will usually be counted base sa sino yung nag-click dun sa website ni client true. na sa email campaign na yun. Oo. May bumili ba? So yun na yung Oo. conversion rate from Oo, the yun email yung marketing conversion rate. campaign. Tama. So that's one thing that you should also learn, guys. Kasi yung pag ang client is a business owner or ang client is a professional that sells courses or trainings or offer services nila, you will need to know how to set up an email campaign. Dapat hindi mano-mano yung ginagawa nyo ng email campaign kung saan, kunyari, yung client may email address siya sa website niya, ito yung tinatawag nating webmail. Tapos isa-isa yung papadala ng email yung mga tao na yun. Eh, paano kung 5,000 plus yung emails niya? Hindi mo magagawa yan in one day. So you need to know how Oo. to set up an email marketing campaign in one email marketing ba. Kunyari Oo. yung MailChimp ba or MailerLite or in this case sa GHL, pwede nyo nang gawin yan. Na isang araw, gagawin nyo lang yun. And then, pagka-send nyo ng email marketing campaign na yun, ng email na yun sa mga tao na yan, hindi nyo na kailangang manually kayo, mano-mano kayo magre-reply kasi sa GHL nyo na gagawin yun. Meron na siyang sequence. Yung Tama. tinatawag na workflow, na trigger, anong Jessie, yan na yung mangyayari. next session Diba? natin. Maganda, masarap pag-usapan yung mga technical terms na yan no, sa Oo. So, naisipan. ayan. Nandito kasi si Jessie. Siya yung nandun Grabe, siya sa ang batch dami, ang 1. ganda. Yes. So, You ayan. eventually learn that later on. Jessie, yan na yung session 3. May session 3 kami on Tuesday. So, bago mag-undas, gagawa muna sila ng exercise. May exercise talaga sila. Ayan. Ayan. Pero kailangan makita ko muna yung funnels, ha? Tapos, ayan, client onboarding systems. Ito yung sinasabi ko. So, etong client onboarding kasi pag yung lalo yung mga coach, very familiar sa kanila 'tong process na 'to kasi ngayon kasi, parang 'pag na-hire ka 'di ba may onboarding ka, 'di ba gano'n yung nangyayari. So si client 'pag nagkaroon din siya ng client, meron din siyang onboarding. Kumbaga nagse-send siya ng details, nagse-send siya ng, number ng classes nila or schedule gano'n, saan siya puwedeng i-reach out, ganyan. So forms 'yan, nagse-send siya ng mga ganyan. So etong onboarding system na 'to, ano 'to, laging nagpapa-set up niyan yung mga clients and meron din yang counterpart yung offboarding. Ibig sabihin 'pag natapos na yung client sa course niya or sa session niya, sa program niya, i-o-offboard mo naman siya. Kumbaga ita-transfer mo lahat ng files, lahat ng kailangan, ah, magko-closing sessions kayo. So yun yung mga ginagawa, okey? Isa yun sa mga puwedeng ino-offer. Ino-offer ko din 'tong onboarding system na 'to. Kasi meron akong template and usually 'pag nakapag-work ka naman na, ano na yun, eh, kumbaga parang nakikita mo na yung pattern. Nag-iiba-iba lang kasi yung client gusto niya 10 email agad yung i-send niya, yung iba naman isa lang, okey na siya. So, ano sila, depende rin sa client. Pero 'pag nakita niyo yung pattern, it's almost the same, pare-pareho lang, okey? And then calendar plus booking workflows, okey? So, Um, eto madalas din 'tong hinahanap ng client kasi 'pag may nag-book ng call sa kanila 'di nila alam kung nasaan na, ta's minsan hindi pa sumisipot, okey? So, nagpapa-setup sila niyan kasi sa GHL 'pag nag-book ka ng call, um, puwede siyang mag-send ng reminder 1 day before ng call. Parang ginawa ko sa inyo, 'di ba meron kayong reminder? Sino hindi nakatanggap ng reminder? 'Di ba 'di ba? 'Di ba may reminder kayo 'di ba 6 hours and 1 day before, it's all set up in GHL. Oh, 'di ba nandun na 'yan. So wala na akong ginawa, umupo lang ako ng isang araw. Oh, 'di ba, oh meron. See? Kasi nga sa GHL talaga 'yan, isang beses ko lang siya ginawa. Pinag-isipan ko na kailangan ma-experience niyo 'to, ta's 'pag sinabi ko 'to kailangan totoong nangyari 'to, 'di ba? So nangyari nga, 'di ba na-receive niyo nga. Oo, do'n So sa intensive ayan. training kapag meron na kayong nabigyan na sariling domain ninyo and you can create your own work portfolio. 'Pag sinet up niyo yung booking calendar ninyo, kunyari yung may isang prospective client na nag-book ng calendar ninyo, tapos hindi siya sumulpot, o di kaya bago siya susupot dun sa araw na pinili niya, yung Oo, araw at oras na kailangan magbigay oo. ka ng course call Tama. or interview. Mm. Ta's Makaka-set puwede mo siya ng reminder oo, dun sa tapos client puwede para mong hindi niya sabihin ma-miss out. oo,
pag di naman siya umattend, sabihin mo, "Ba't di ka umattend?" Oo, mga gano'ng May naman. gano'n pa Wala, oo. nag-antay ako May sa'yo gano'n ng yun 30 minsan. minutes, hindi ka Oo. lumabas. Oo, naalala ko yung client ko dati, chine-check May niya mga talaga, gano'n. tine-text oo. Sinasabi niya, "I'm already in the call, where are you?" Ginaganon niya talaga yung yung nagbo-book ng call sa kanya. Oo, nakakaloka. Minamano-mano niya na text. Pero natatawa ako kasi nare-receive ko sa GHL. Natatawa ako kasi nababasa ko yung text niya. May naalala ko this Oo. week, I think Wednesday nag-book siya ng discovery call sa'kin. Tapos 10 AM yun, and then hindi ko namalayan na 9:30 niya na-book. Sabi ko, "Oh my gosh, hindi ako naka-attend." So, automatic na yung Mm. client na yun naka-receive siya ng email sa'kin to Mm. reschedule namin yung kasi nga may Mm. meeting ako nung Oo. time na yun, eh. Nagwo-work Mm. din ako. Tapos Parang na-double booking. nag-booking siya, oo, nag-book Mm. siya. So sabi ko, "Hala, bakit kaya nangyari 'yun?" Tapos 'yun, buti na lang naka-receive siya ng auto email na hindi ako Oo, sorry ako, ganyan, oo, gano'n, 'di gano'n. ba? Tapos nag-reschedule kami nung Thursday afternoon. Mm. So ayan, Oh, kaya may job hiring na ako. Tapos inaantay ko na lang yung details ng job hiring niya para ma-post ko na siya either oo. Monday ba, next week or Mm. Tuesday. Pero Tama. bayad na 'yun siya pagkatapos namin nag-discovery call. Oh, So 'di ba? matik. So ngayon puwede niyo ring i-set up yung ganyang mga auto reminders na yun, yung mga tinatawag diyang trigger sa workflow 'pag Yes. Mm. sumulpot o sumulpot ba siya, anong next na Mm. mangyayari. Next na So gagawin. Oo. you can practice that on your own GHL account. So later Yes. on, 'pag Mm. nag-ano kayo, nag-discovery call or interview kayo with the client, tapos kunyari sabi niya na naka-Google Meeting kayo na discovery call, di kaya dito sa Zoom 'no, Hmm, sabi niya, "O sige, ituro mo nga sa'kin paano gawin 'yan." oo. Guys, magiging confident kayo na ituro yun, hindi yung tipong nagkukuwento lang kayo anong gagawin niyo, puwede niyong ituro sa kanya, "O ganito, dito yung GHL account ko, ito yung gagawin natin." Ganyan, Oo, ganyan. tama. That's why meron 'Pag silang pinaturo JHL ka. account na sarili nila. Mm. Oo, may mga ganyang mga kliyente na talagang masyadong meticulous sila pagdating sa Oo. pag-hire ng VA. Gusto nila na kabisado ng talaga ng VA at paano gamitin yung GHL o yung particular tool na yun. So True. kayo, kampante kayo na alam niyong gawin yun 'no, 'di ba? Hindi kayo Mm. Tama. mahihirapan na tipo. Kaya Oo. Alam mo ba praktisadong-praktisado sila sa Loom video kasi yung assignments correct. nila nila sa'kin through Loom. So, Oo, talagang pinapanood ko yung Loom pinapa-record videos kung niya. paano ginawa, oo. Pinapa-demo ko paano mo ginawa yung exercise. So, ayan, ayan si Jessie hindi pa nagse-send yan. Nag-send ka na ba? Sabi, baka mamaya this weekend pa, 'wag mo na mai-pressure. Yun nga, eh. Na-excite lang ako kasi natutuwa ako 'pag nagse-send sila ng video. Parang mga vlogger, ta's alam mo yun, nakakatuwa. Ta's Oo, nakakatuwa kasi na-gets nila kung paano gawin, in fairness naman. Kasi nakakatuwa 'tong oo. gagaling. Oh, 'di ba? So si Jessie, for example, si Jessie, ah, kung gusto mong i-post yung ano mo, yung details mo about you learning Go High Level, you can post it sa social media account mo 'no, gawin mo siyang public. Tapos sabihin mo, I'm learning how to do this, ganyan, ganyan." The reason that you have to do that sa Facebook profile mo or sa Facebook page mo ba, while you're working as a VA or remote worker, Oo. kasi you're showing to prospective clients later on na Yes. talagang inaral Mm. mo yun. Kaya huwag kang Yes. mahiyang mag-post ng mga contents that has to Correct. do with your work. Mm. Or mas maganda nga yung ganyan, yung ni-record mo yung video paano mo Oh, gagawin yung gano'n. alam na nila Post mag-Loom, 'di mo. nila alam yung Loom dati. Oo. Para mas magiging confident kayo later on Yes, na totoo i-hire kayo. yan. Kasi Oo. ako marami akong mga VAs na kinoach in the past, sinabi ko, the only way for you to show up, to get direct clients via Facebook is to post contents about your work. Mm. Huwag kayong mahiyang Tama. magkuwento ng mga anong ginagawa niyo sa work niyo. Oo. Yung daily, alam mo yung behind the scenes na daily na ginagawa niyo sa work niyo. Kasi kahit ako nakaka-close ako ng mga clients because of that. Nagpo-post lang ako ng, "Oh, I'm teaching people how to do Go High Level," or something, Mm. Tama. ganyan. Nagpo-post ako about social media management. So, this week alone may dalawa na nag-ano sa'kin, nag-inquire sa Facebook. Tapos nag-set up ako ng booking schedule sa kanila. Sabi ko, "Sige, mag-set up." Sinend ko lang yung booking calendar ko sa kanila. Oo. Mag-book kayo ng araw kung kailan tayo puwedeng mag-usap kasi True. mahirap naman mag-chat lang tayo sa Facebook, hindi Oo. ko nakikita yung website mo, yung social Tama, media oo. account mo, 'di ba? Yes. 'Pag may nag-chat sa inyo, always check the website. Ako lagi ano ko yun, eh, Mm, routine. So 'pag may nag-reach out sa'kin kahit sa OLJ, sa Facebook, sa mm, Upwork,
always yan tinitingnan ko yung pangalan. Hinahanap ko yung pangalan sa ah, sa sa Google, tapos LinkedIn hinahanap ko. Kung may associated website, mas okay kasi napapasok. And Oo. 100% sure ako siya yun. Kasi 'pag nakita ko na sa call, talagang kamukha niya yung nasa website. Ibig sabihin hindi siya scam. Oo. So, totoo Those talaga are siyang some of the client. things that you're gonna have to learn later on kapag Mm. nag-intensive training kayo. And ako 'pag inaayos ko yung mga resume and online job profiles, talagang nagtatanong talaga ako, "Bakit ganyan 'yan? Ba't ganito 'yan?" Very strict ako sa information because I wanna make sure na yung resume mo is on point Oo, and tama. the competencies that are highlighted sa resume mo should Mm. speak the same sa job profiles mo. So, Yes, tama yan, kapag hindi oo. kumpleto yung info na binigay mo sa Lagot akin kayo. to make the resume, hindi ko masisimulan yung mga online job profiles mo. Because I always base the details sa resume mo and from the information that you provide to me. So even if you Tama. tell me nag-training ako Oo, ng Go High Level, uusisain talaga kita, "Anong tama. natutunan mo diyan? Oo, Nagamit mo ba 'yan?" Mga oo. ganyan. Kasi 'pag Tama. hindi ko yan ilalagay yung GHL na training na 'yan sa resume and sa Mm. online job Pero profile mo. ayun, yung mga galing sa'kin 'pag nagpa-rework sila ng resume, send niyo kay Miss Imee yung ano niyo, yung video, para alam niyong ginawa niyo talaga. Oo, kasi talagang tatanungin ko talaga 'yan. Oo, Mahirap ayan. na mahirap na katulad nung isa yung na-hire last week, 2 weeks ago lang namin inayos yung resume niya and OLJ Oh, account wow. niya. Na-hire siya Mm. direct ng client Ang galing, for ah. executive assistant yung work niya, imagine mo tapos may Go High Level pala na ano yun, na training yun. And nag-attend siya ng webinar mo before. Oo, talaga? Ganito din, nag-attend siya Ganito ng din, yung ganito, intro, oo, oo. Yung oo. intro, oo. Tapos sabi niya, "Wala pa akong budget para sa training," ganyan, ganyan. Pero nag-attend na siya ng webinar mo, tapos sinabi naman niya sa client na nag-attend siya ng free webinar and then hindi pa niya masyadong kabisado kasi wala siyang access sa tool. Pero kung bigyan siya ng 1 day training ni client how to use it, then she's gonna do it. Kaya lang di siya nakapag-enroll ng intensive training mo kasi nag-close na, eh, gano'n. Okay. Oo, kasi as much as possible I'm keeping it really ano lang, small group kasi nga 'pag Mm. marami ang hirap na, eh. Hindi ayoko ng hindi hands-on kasi dito lang naging 12 sila kasi nga yung isa nakakatawa, talagang nagsabi siya na, "Miss Abby gawin mo ng 12 parang 12 disciples." Ta's natawa talaga ako sabi ko gano'n. Sabi ko, "Sige na nga ako." Sabi ko sa kanya kasi gustong-gusto niya raw. So sabi ko, "Sige." Eh, so far okey naman yung 12, manageable. Kaya yun, pero as much as possible 10 lang talaga kasi nga yun gano'n ako ka-hands-on. Nagre-reply ako sa kada sila ng Loom video, nagre-reply ako ng talagang feedback dun sa ginawa nila. May gano'n ako talaga. So, Correct. hindi lang nag-send kayo tapos 'di ko pinanood. Pinapanood ko yun talaga isa-isa tapos inaano ko, tawag nito, nagbibigay ako ng feedback dun sa video. Oh, Mm, ayan. Ayun. correct. So, going back, so with JHL, yes, you can offer, yan nga. Tapos yan, lead Mm. capture and follow-up automations. So, yung lead capture, yun yung lead magnet. O, alam na nila Jessie yun. So, tinuro ko yun sa session 2. May lead magnet, gumawa kayo ng lead magnet panel, sine-set up yun. Yung lead magnet, yun yung parang free ng mga client minsan. 'Di ba minsan nagsa-sign up kayo para makakuha ng free? Sinong hindi, 'di ba? Ang Nag-sign up dami na ko niyan kayo. before. Hmm. Ginagawa ko 'yan kasi dati 'pag may mga free templates na nagsa-sign up ako ta's Correct. kung nasasama ako sa email marketing, ayan, yung nangyayari. Tapos nag-a-unsubscribe ka agad. Ta's nagka-subscribe ako, 'di ba? 'Pag nakuha mo na yung libre. Yes, 'pag nakuha ko yung libre, unsubscribe na. 'Wag gano'n, ha. Pero ano, ha, effective 'tong email marketing na 'to, ha. I mean 'tong way ng marketing na 'to, ha. May Guilty, ayan, si Tina, oh, 'di ba 'pag nakuha mo yung free, tama na. Pero hindi, kasi minsan naman talaga may mga ano dun, may mga golden nuggets dun na talaga namang mapapa-sign up ka talaga, oo. Talagang okey talaga yung ano nila. And Oo. then yan, Unless social media they are management. offering really good ano 'no, they really Yung offer good hindi ako nag-a-unsubscribe ng mga emails kapag marami namang na-o-offer na good oo, ideas tama, yung coach. ayan. So, yes, social media management. Yes, you can do social media management and you can offer that inside Go High Level because merong
merong native social planner ang Go High Level. So, nakakapag-post ng content do'n, puwedeng-puwede, and puwede ka maglagay ng automatic comment. Okay. 'Di ba? Walang kahirap-hirap. Automation. Ang ganda ng automation Ayan. ng Go High Level for social media management. Yes. So, you Ginagamit ko can yun do sa all mga of that. clients ko na. Yes. Without needing 10 different tools. O, 'di ba? Isang tool lang yung kailangan mo, Go High Level lang, lahat gagana. Except lang sa project management. Kasi walang native project management tool si Go High Level. So, project management tool is like Asana or ClickUp or Or Notion ba? Notion. Pwede mo Yes. namang i-integrate doon. Pero pwede mo namang integrate kasi may bayad lang sis, lalo yung ClickUp. Pero sobrang ano lang, sobrang liit lang, parang 10 centavos, pero USD ha. Pero mahal na rin sa atin yun. Kasi kahit na gano'n Pero hindi USD naman yun. tayo magbabayad, yung client naman eh. Oo, yung client. Pero may kuripot na client grabe sa kuripot. Oo, kung gusto Sa lang kuripot. libre 'no. The more na makaka-save sila, the better. Yun yung Oo. ibibigay mo na option sa kanila. Oo, yung bibigay mong options. O, ayan. So, next step, what you can do next. Okay, ayan. Hala, ba't nandito yung number 3? Okay, so number 1, ayan, watch tutorials. So, napakadaming tutorials sa GHL, sa GHL, yes, nasa YouTube. Meron din beginner courses friendly sa Udemy. So, napakadami niyan ha. Pwede kayong mag-search, i-search nyo yan. I think si Miss Amy meron siyang listahan. May listahan kasi, di ba? Meron akong mahabang listahan ng courses. Oh, yun. Meron siyang mahabang listahan ng Pati yung courses. tutorials, video Yes. tutorials for Go High Oo. Level. Lahat ng dinidiscuss sa intensive training ni Miss Abby, meron akong listahan doon. Like, paano mag-setup ng workflow, paano mag-setup ng email automation, mga So, ganyan. yan. Meron siya sa Pero YouTube and Udemy. binibigay ko lang yan, yung pre-course na list na yan, sa mga kino-coach ko. Oh, yun. Sa One-on-one kino-coach coaching niya. na. Kaya lang, Okay. wala pa akong schedule ng coaching eh. Oh, yan. Mag-coach ka na daw Hindi pa kasi. tayo. Oo. Ayan. So, number Ah, 2, exploring the platform through a free trial. Yes, pwede kayo mag-sign up ng free trial or practice account. So, yan. Meron akong partner, si Gobi Sweet. Yan yung sub-account na ginagamit ng mga mentees today ng batch 1. 399 pesos lang yan per month. Napakamura lang. So, pwede nyo scan tong code na to para mag-sign up kayo. Suggest ko to kasi yung sub-account na nakuha ng mentees ko today is na ano, full features, sis, lahat nandun. Kaya talagang nakalikot talaga nila ng bonggang-bongga yung Go High Level account nila. Nagulat ako 'no, kasi mura lang. Mm. Ang Yung iba mura kasi lang. mahal. Mahal Yes, yung ano nila, ang sub-account ranges from $99. 500 pesos to ano ha, 2,000 pa nga eh. May na-encounter ako 1,000. Ha? Yung 1,000? yung sub-account ko kay Coach JB, nagbabayad ako sa kanya ng $25. Tapos grabe magkano yun, ilang months ko na ba na-maintain yun, 7 months. Tapos kinancel ko lang muna kasi sabi ko hindi ko naman ginagamit kasi I'm using the GHL accounts ng mga clients. So, Oo. Kamusta naman ako? 'di ba, Ilang mas Go High mura na Level yung account yun? magkano, 'di ba? Ilang Go High Level account Kaloka. yun? Alam mo, kaya nga nagre-request na ako ng email address sa kanila kasi meron akong sub-account na isang email address ko, dalawang sub-account na ng GHL yung nakalagay. Actually, 3 na kasi pangatlo yung sa'kin. Tapos kaya ginagawa ko, bigyan niyo na lang ako kasi nakakaano, ang dami na talaga eh. Hindi ko na alam saan ako papasok minsan. Sobrang dami. Ayan, and then lastly, yes, of course, you can join my program. So, I'm having another program this coming November 4. So, it's a guided lesson and hands-on. Yes, bakit hands-on? Kasi nga, talagang gumagawa sila ng real project nila. Okay, meron talaga silang ano talaga, as in, hindi lang sila nakikinig sila, may ganito kaming session via Zoom, naka-replay 'to, and then after ng session, automatic yung email, o 'di ba automatic yung email, ang galing 'di ba? 'Di ko na kailangan sabihin yung assignment nila. So, meron na siyang gano'n, and then, ah, gagawin nila yung assignment, yung exercise, checkpoint exercise yung tawag namin dun. Tapos, pinapasa nila sa'kin, nagre-record sila ng video paano nila ginawa. As in ine-explain nila sa'kin na
paano nila in-upload, paano nila paano niyo dinesign yung funnel, gano'n. Gano'n nila ginagawa, ayan. Sandali, nawala yung ano ko. Ayan, so yun yung ginagawa ng ano, so ang pinagkaiba lang kasi nung sa'kin is, yes, ano siya, guided siya kasi I I teach my own framework. Meron akong framework na tinatawag, okey. So meron akong way kung paano buuin or paano mag-build ng isang project sa Go High Level. Mhm. So yung practice framework ko na yun na-build ko na siya during my years na nagwo-work kasi nakita ko na kung ano yung nangyayari 'pag hindi organize yung ganito, 'pag hindi wala yung ganito. Nakita ko na yung mga gano'ng problema. So kaya na-build yung gano'ng ano, yung yung gano'ng, framework ko kasi nga nakita ko na yung errors noon ng mga past clients. So, para maiwasan yung errors na yun, kaya ko na-build yung gano'ng framework, okey? So ayan, you can scan this code kung gusto niyo mag-join, ayan. Puwede rin kayong mag-reach out sa'kin sa Facebook, nasa Facebook ko din yun, kaka-post ko lang yata. Ayan, so mag-start siya on November 4. Yes, November 4. Tama, November 4. Ayan. So next natin, the truth about high-level skills, okay? You don't need to be a coder or tech genius. Hindi niyo kailangan maging IT, okay? Hindi niyo kailangan maging super techy, okay? You just need curiosity. Curious, 'di ba? So 'pag curious kayo, ano nga ba nangyayari? Structure, kailangan maging structured yung plano ninyo, okay? And of course, lastly, kahit sinong coaches tinuturo 'to, consistency. Kailangan consistent Correct. kayo. So, keep showing up, keep doing exercises, yun. Keep everything consistent. So, um, 'yan yung kailangan. And once you learn the basics, of course, you'll start connecting the dots. And that's when you became irreplaceable to clients. Okay? Hindi naman sobrang irreplaceable, but you can be the go-to person, You can be someone na hindi nila kayang pakawalan kasi you can do everything. You can, ah, kumbaga hindi ka na kailangang utusan, You know how to do the work, You get your hands dirty, mhm. So, kaya 'yan yung truth kahit hindi sa Go High Level, kahit saang niche ninyo, okey? So that's the truth about high level skills. And yes, so we are done. Thank you so much. So, Tapos na. ayan. Tapos na. Ganun lang kaiksi, di ba? Pero, I just want you to get a perspective on GHL can help you upskill and then ituloy kung anong niche na meron kayo. So, Ang daming nagagawa sa GHL talaga. yes, And lastly, see the words below. You don't have to chase clients when your skill attracts them. Let's keep Correct. growing one system at So I'm experiencing them right now kasi hindi na ako nagcha-chase ng clients. They are chasing me now. 'Di, joke lang. Ano, yes, they reach out so nakakatuwa kasi some clients are reaching out for me, to, get help on their accounts. QR code, ayan. So, yes, you can join my next intensive training on November 4 and you can follow me on Facebook and TikTok, that's my account. Sa TikTok meron akong mga small tutorials dun pero alam na ng mga ano ko yun, ng mga students ko yun kasi, um, andun na sila. Alam na nila, naturo ko na sa kanila, okey? So ayan, thank you so much for today. Ah, Questions, I'm opening the floor for ayan, ito po yung QR code. I'm opening the floor for the questions pala, sorry. Ano ba 'yan? Ano ba nasabi ko? Gutom na 'to, be, gutom na 'to. Ayan, so maniniwala ba kayo na 6 hours before nung sinend ko yung email, nagluluto ako? 'Di ba hindi? Ayan. So, nagluluto ako nun nung na-receive niyo yung email, 'yan. May ginagawa akong kakaiba. Oo, Ayan, maganda so 'di ba? Ang dami mong mm. matututunan talaga sa GHL. A Yes, lot of 'di ba? businesses now are really
moving to GHL kasi mura lang siya. Dami So, stop nilang the recording na, ha? Ayan. yan, ang dami nilang Recording dami nilang stopped. natututunan talaga sa puwedeng gawin sa Go High Level. Tinatanong nila kung magkano daw yung intensive training. Yung actually, nag-end na yung promo, pero since nandito kayo, screenshot nyo to na nandito kayo para alam ko. Oo. Para alam ko no? Kasi, ayan, it's only 2,499 and you can do installments. Di ba? Ang bayad points may installment pa. Naalala ko nag-take ako ng GHL training Di ba? around December last year. Grabe, nagbayad ako ng 4,000 plus and that was discounted pa, ha. That was Imagine mo discounted. discounted yung Oo. 4,099 yung binayad ko. And yung regular na fee ng coach na yon is nasa 6,000 pesos. 6,000 plus. Yung ibang mga GHL na nag-o-offer ng GHL training, ang minimum na china-charge nila ngayon is nasa 9,000 to 10,000. Kasi you're gonna be included dun sa group nila. Tapos doon, meron silang palang one-on-one na coaching o meron sila yung tipong, anong tawag dyan, yung you can ask a day na pwede ka mag-ask ng questions. Oy, meron kami ng sis, may one-on-one Oo, kami. 'di ba? So, kaya konti lang talaga yung ina-accept na enrollees ni ni Abby ngayon. Kasi gusto niya ng one-on-one na coaching versus na ang dami ninyo sa isang batch, like 100 plus kayo tapos hindi kayo ma-coach or mag-guide pa isa-isa ng coach, 'di ba? Mahirap yung gano'n, na ang daming nag-enroll ng course Tama. tapos ng training tapos hindi kayo maga-guide. Oo. Kasi Mahirap. sis, after session 5, may session 5 kami. Actually, it's only 4 sessions. Yun yung unang-una. So, 4 Oo. sessions and then yung 4th session is the automation. Yun yung tatahiin na lahat ng nangyayari inside Go High Level. And then, so nag-decide ako mag-add ng another session for session 5, like closing session and then feedback or overall feedback. Tapos, I'm opening my calendar para makapag-book sila ng one-on-one session with me. Like kung meron silang gustong itanong or kung meron silang gustong, malaman or kung meron silang gustong hingin na feedback, personalized feedback, ganyan. So, meron kaming gano'n, oo. Tapos ayan, hindi ako, sumasagot ako sa 'yun, natatawa nga ako kasi sinasabihan ko hindi AI yung kausap nila, ha, baka sabihin nila AI. So, ako talaga yung sumasagot sa mga inquiries nila and wala pa akong assistant hanggang ngayon, o 'di ba? Kaya ako talaga sumasagot do'n. Wala Oh, pa akong this is why assistant. nung nag-start na nga si Miss Abby ng training niya, sabi ko, out of the trainees mo, from the first batch ba or second batch or third batch, pili ka kung sino diyan yung pwede mong maging assistant later on. Kasi dumadami na like nire-refer ko siya ngayon sa mga clients. Sabi niya, tinatanong ko siya, "Gusto mo pa ba ng isang direct client?" Kasi merong isang nagtatanong ganyan. Sabi niya, "Hindi ko na kaya." Sabi Oo, ko, sinasabi ko sa kanya I hindi ko na think kaya. it's high time for you to hire your VA kasi ako gano'n ako dati, ako gumagawa halos lahat. To the point na na-burnout ako that was like October 2020. So nung na-burnout ako, 1 month talaga ako hindi nag-work. Oo, Tapos unpaid oo. yun. So nag-hire na ako ng VAs pagbalik ko ng Actually work. naisip ko na 'yan, kasi dumadami na talaga yung bills. Pero nga kasi, ang ano ko naman kasi do'n is binayaran nila yung brain cells ko to do that or 'Di else ba? yun nga, either mag-ha-hire nga ng assistant to assist nga din sa ano kasi ang nakakapagpatagal is funnel. Medyo maano yung funnel Correct. building lalo from scratch, 'di ba Jessie, from scratch? Nakakaiyak 'pag from scratch, eh. So yun yung ano, yun yung nakakaiyak dun. Yung automation can be repeated. Kumbaga pabaguhin mo na lang yung mga emails, ganyan. Okey lang yun. Pero funnels, ayun nga, o yan pinahirapan nila ako nung session na yun kaya tumagal kaming 3 hours. Tas Oo, tuwang-tuwa mabuti sila, na "From yun, 'di ba? scratch po." Sabi, "From scratch ha?" O 'di tumagal tuloy kami. Oo, mabuti na yung gano'n, merong ganyan, 'di ba? Mm. Kasi, ah, even ako sa mga VAs ko, ako kasi meron akong VA na talagang in-enroll ko sa training din, nagbayad talaga ako ng 8,000 plus para sa kanila lang, Oh, 'di dalawa. ba? Ko sila ng training talaga because I wanna make sure na hindi lang ako yung isa yung gano'n. Kasi wala akong time magturo, Mm. eh.
Dumating ako sa point na wala talaga akong time magturo. So sabi ko mag-training na lang kasi malaki din naman yung ROI nun. So Oo, even tama. if na mag-work sila True. sa'kin, so while working with me, they can also use that same knowledge na natutunan nila sa ibang Mm, mga other clients nila. Kasi ako yung mga VAs ko, hindi ko sila pinipigilan maghanap ng ibang clients. mm. Basta sabihan lang nila ako kung na gusto nila mag-work sa other clients Oo, and tama. hindi maapektuhan yung work nila. Tapos, if they wanted to leave me, let me know at least like 15 days ahead para makahanap ako ng replacement nila. Para hindi naman ako na talagang mag-uuga-uga na nag-ghosting yung VA ko. Ayan. Mm. Kasi makakahanap naman ako ng replacement. It's just that magiging meticulous lang ako in terms of choosing kung sino yung replacement. Okay. So, Mm. may tanong, ilang days ang training ang training is 4 days? Oh, okay. Ano siya, 2 weeks siya, every Tuesday and Thursday. Mhm. Schedule niya. Nagmi-meet kami every Tuesday and Thursday. So, next week meron ulit kaming Tuesday and Thursday na, last session namin. Then yung session 5 is to be advised kasi kailangan may kasi sila medyo mag-o-overlap sila nung second batch kaya Mm. i-schedule ko sila ng session 5 and then after ng session 5 meron yun yung one-on-one. Yung one-on-one kayo yung magbo-book mismo ng call sa calendar ko, i-open ko yung calendar ko tapos puwede kayong mag-book ng call dun, ganun yung gagawin ko. So, may schedule ako ng, um, one-on-one session with them. Kasi siyempre alam ko nahihiya yung iba humingi ng feedback. So, naisip ko na why not magbigay. So, hindi naman siguro makaka-affect yun sa Yes, correct. ayan. Diba? Mm. Kung may tanong pa kayo, you have to ask na. Oo. Other courses wala pa kasi JHL talaga ang ano ko, ang Ang trainee per batch is niche. only 10, 10 lang. Tuesday and Thursday 5 PM until 7 PM or kasi yung batch ngayon is 7 to 9. Chinange ko siya from 5 to 7 kasi may nag-request. Pero since hindi pa siya nag-e-enroll, kung saan mas okay yung next batch, ah, dun ko siya dun ko siya idedepende ko kasi or baka ibalik ko ng 7 to 9. Yung tanong ni Joanne, yung ginagawa namin sa training is we have live demo like this call this, sa Zoom. And then after demo, they are doing their own exercise. They will send me via Loom. I will check it. I will give them feedback. And after nun, yes, 4 days, 4 to 4.99. Yun yung schedule namin. Then we have another session, fifth session yon for the overall feedback and offboarding nila. They have free sub account. They have, ano pa ba yun? Domains. So, hindi lang sila nakikinig kasi ginagawa nila mismo kung ano yung ginawa ko, okey? Gano'n yung Kung ginagawa nila. nagla-live demo ka, gano'n yung Mm, ginagawa nila. mm. Yung iba feeling ko sinusundan ako habang nagla-live demo. Kasi may sarili silang JHL account, eh. Yung Mm. iba, feeling ko naglilista muna sila tapos papanoorin nila yung replay tsaka nila susundan kung paano yung ginawa ko, gano'n. Ah, oo. Gano'n yung Mas maganda ginagawa. din talaga kapag meron kang access sa GHL kasi kaysa naman yung nanonood ka lang. Kasi Oo. mapagpraktisan mo talaga. Oo. Mahirap lang Kasi yun hindi yung mo ano. naisip ko no na if I will do a training, ayokong parang nakikinig lang yung mga students or yung Oo, mentees kasi nga, anong matututunan nila, 'di ba? So, bakit correct. bigyan mo na ng sub-account na hands-on. Yung sub-account is 399. I'm giving it 1 month free. So, yung sub-account, free free na yung use nun for a month and then bahala na kayo kung gusto nilang mag-continue dun sa sub-account. Hindi ako kumukuha ng agency account kasi number one, it's super mahal. It's around fifteen Oo, thousand something. Tapos, correct. hindi naman din ako laging mag-o-open ng GHL training kasi busy din ako minsan. So, I think baka nga, after November 4 medyo matagalan yung kasunod kasi papahinga muna ako. Oo, you have to take it ma andun yung pahinga din. Ako Oo. nga kanina Magki-Christmas season natulog lang pa, ako. so 'di ba rush na ang lola mo. So Correct. baka hindi ko alam kung makakapag-open pa ako ng first week ng December or ano na, January na. January na.
Hmm. Ako, 'pag sa mga kliyente ko, I'm always kino-close ko talaga yung month ng October to December because may mga clients kasi ako na pabalik-balik. Mini-message nila ako kapag time ng October and December to set up yung Facebook ads campaign nila, yung mag-update yung website nila ng mga discounted promos nila, and then gagawa kami ng marketing campaign, kung email marketing campaign ba 'yan or social media campaign, gano'n. Hmm, Para marami silang sales. So, kaya hindi ako nagco-coaching ng month ng October to December. Even VA training ko last year, clinose ko muna yung VA training ko ng month ng October kasi, ah, gusto kong mag-focus sa mga clients na ino-offer ko yung services ko. Kasi nga yung gano'ng mga type ng services, bayad kaagad yun, eh. And gusto ko ng mga clients na mga ilang araw ko lang makakatrabaho o ilang oras ko lang makakatrabaho. Kasi instant cash yun para sa'kin. oo, Nag-iipon na rin tama, ako ng mga pangregalo ng mga pamangkin ko noong oo. Christmas. Uy, in fairness naman kay Go Sweet, ang mura na niya 399 yung Correct, ay mm. oo, kasi, Ito yung ako itself wala ako akong JHL account. agency. Wala akong JHL Agency account yung GHL ko, yung JHL binabayaran account ko mo. siya ng $25. Pero Hmm, mura na yun, kasi pero oo, basic na GHL account yun, hindi siya oo, yung 499 o 497 na mm. monthly. Pero yung Kasi mga clients ko nagbabayad sila ng 497. oo, 497 $497, that's around 26,000 pesos. Grabe, di ko babayaran Oo. yun, pambayad ko lang ng lupa, bahay, kuryente. Kaya nga, tinanong Oh, nga 'di ako ng ba? isang client mo, sabi ng isang client mo sa'kin nung isang araw, "Oh, do you have a GHL account?" Sabi ko, most of my clients do, but I don't have a personal GHL account where I have to pay $400 because sabi ko sa kanya, kuripot ako. 'Pag hindi Oo, ko naman ginagamit, hindi ko kailangang bayaran. tama. So, yung Oo. sa'kin wala akong GHL account kasi unang-una hindi ako nag-subscribe, it's ₱5,000 dahil, medyo kuripot ang lola niyo. So, hindi ako nag-subscribe. Sub account yung nasa akin. Pero Oo. sa dami ng GHL account na hina-handle ko, grabe, hindi ko na kailangan kasi nga nandun na lahat. Ang Hmm, dami, ako na yung mm. nalilito kung saan ako magla-login. Tama. Hindi pa naman Oo, kailangan talaga yun. mm. Yung training, it's 2 hours every day. Na-extend lang kami nung session 3 kasi nga pinagawa nila ako ng funnel from scratch. So, 'yan, 2 hours per day yung session, hindi kami lumalampas ng 2 hours. 'Di ba tayo lumampas nung session 2 lang kasi nga yun, may ginawa kaming kakaiba. Pero it's usually 2 hours per session, gano'n lang siya kaiksi kasi, tinuturo ko lahat ng kailangan nilang gawin and after no'n sila na yung gagawa with their own account. Mm, Oo. The best yung gano'n. gano'n 'no, diretso ka na kaagad kasi may access ka sa mga tools. Oo, 'pag na-hire kayo, si, si client ang magbibigay ng JHL account ninyo kasi papasok kayo inside JHL. The good thing is may JHL account kayo is kung meron kayong gustong malaman at kung meron kayong gustong practicein bago ninyo ilagay sa account ng client ninyo, gawin niyo muna inside sa loob ng JHL account ninyo, 'di ba? Oo, Para puwedeng hindi gano'n. masira yung account ni client. Kasi ako Matu gano'n. Matulad din dun sa isang Oo, yung tama. isang hinire ko for the client tapos wala siyang GHL Mm. account. So, nung hinire namin siya akala ko na magaling talaga siya kasi kuwento-kuwento siya, eh. Mm, Tapos nung nandun na siya sa GHL account ni client, grabe nasira niya yung workflow ni client. So, napilitan siya si client na i-terminate siya on that same day. One day mm, pa 'di lang ba? siya tapos nung piniem na ako ni client sabi ko, "Sige ayusin ko na lang yung GHL account." So, I spent like more than 3 hours just to fix it. Tapos naghanap ako ng replacement kaagad within 2 days para sa Ayan. kanya. Oh, 'di So, ba huwag kayong nakakaloka. magfa-fake it till you make Wag it, kayong mag-fake naku. fake it. Pero, Mas mabuti um, na yung may alam kayo na hindi kayo mapahiya kay client. yes, actually, nakakatawa lang nung nag-JHL na ako kasi is, medyo tumaas-taas naman yung rate ko and siyempre lalo ngayon 'di ba medyo ano naman, kumbaga kasi ngayon since ang dami ko na ring natutunan, ang dami ko na ring, napagdaanan ko ng experience sa buhay, grabe. Pero bata pa ako, mukha lang tumanda. Tumanda lang ako sa GHL. Correct. Buwisit na GHL 'to. Hindi yun, ano lang siya,
eventually, makakapag-upskill ka talaga. Yun talagang ano niya, ayun talaga ang nangyayari. Kasi ano na, kumbaga marami kang puwedeng, pasukan. Basta pinanganak ako nung 80s. 80s Tapos talaga. ang maganda sa GHL Sure, sure, sige. Oo, oo. once you learned about GHL, you can offer it as a full-time work kapag na-retain ka ni client as VA niya, 'yun. O di kaya mag-offer ka lang to set it up, hindi ka na magma-manage, set up ka lang ng GHL account nila, pati mga automations nila, gano'n, yung workflow nila. Tapos hindi sila na lang yung magma-manage nun, ikaw ang trabaho mo lang is just simply set up lang talaga. Oo, simple setup lang, One time, big time na sahod kaagad. One time, big time. Ako gano'n Oo. ginagawa ko madalas, eh, kasi ako hindi na ako nagma-manage. 'Pag management, naghahanap na ako ng VA, ino-offer ko na yung recruitment services ko. Mm. Ang ginagawa ko lang is ano, set up lang talaga. Tapos kung o di kaya, anong tawag yun, yung troubleshooting 'pag may issue sila, Oo, 'pag may issues, gano'n. to-troubleshoot ko lang kung may example, may nangyari dun sa workflow nila tapos something na hindi gumagana, gano'n, troubleshooting ang tawag dun. At least ikaw puwede mo ring i-offer yung troubleshooting na yun Oo. sa Mm. client later on. Ito sis nung Monday yung discovery call, parang troubleshooting ng email yun, eh. Oo. Gano'n siya. Parang troubleshooting ng email, Magkano yung gano'n yung china-charge nangyari. mo sa mga gano'n? Actually kasi pag-uusapan pa namin yung ano niya, Ay, oo pala, wala pa pala nun, magme-meeting pa oo, lang kayo. titignan ko pa yung backend niya. 'Pag okey na yung backend niya, yun, tsaka ko titignan kung magkano, tsaka kung ilang oras ko gagawin, Correct. depende. Mm. Pero hindi yan hourly na charge, guys, it's a Hindi, project-based na charge. buong project, Kung ilang oras yung Oh, gugugulin mo, tapos if kung masakit pa sa oo, bangs tsaka yan. suggestion ko sa inyo ha, if yun nga, kung bawa magkaka-GHL kayo or kung gusto niyo mag-pursue talaga ng gan'tong niche or kahit naman iba yung niche ninyo pero gusto niyo pa ring malaman yung GHL, um, build kayo ng sarili niyong funnel kahit parang yun na yung portfolio ninyo ta's maglagay kayo ng calendar, 'di ba? Para 'pag may Booking client na calendar. nakahanap sa inyo, puwede na agad mag-book ng call, diretso na. Wala ng Mm. ano yun, talagang diretso diretso usap na yun. Kumbaga wala ka ng dinaanan, hindi ka na nag-email ng resume mo, ano na talaga discovery call, diretsong discovery call na siya. Mm. Ituturo mo rin ba yan ngayon sa ano, sa intensive training ninyo? Oo, dalawa yung funnel na, in fairness naman, dalawa ang funnel, o 'di ba? Mhm. Dalawang funnel yung gagawin nila, isang lead magnet tsaka isang, call book tapos iko-connect nila yung dalawang funnel na yun and dalawang automation din yung gagawin nila, connected din yung dalawang yun. Galing 'no? Oh, Ay, 'di ba? so excited ako sa mga ano, sa Oh, 'di anong ba? tawag nila diyan, yung effect ng kanilang training. Oo. Nung una nga, nung iniisip ko 'tong course na 'to, yung iniisip ko 'tong training na 'to, sabi ko, paano ko ba maituturo yung usual na hinihingi ng mga clients? Ayan. So, siyempre nakapag-away muna ako kay ChatGPT nun, 'di ba? So so, yun nga, iniisip ko naman kasi kung client journey, madugo, tsaka baka ma-overwhelm. Yun yung number one, eh, Oo. overwhelming. Kaya minsan yung iba tinatamad. Na-o-overwhelm sila sa dami. So, naisip ko na lead magnet na lang muna and call book kasi yun yung easiest and most funnel builds na ginagawa. Tulad ngayon, nananawa na ako sa lead magnet. Yung client ni Mama J, puro lead magnet yun. Ilang lead magnets na. Puro ganun yung builds niya ngayon. So, yun yung usual na hinihingi. Tapos kasi yung client onboarding kasi one time setup lang, isang beses lang naman nangyayari yun, eh. Kaya 'pag natapos mo yun, puro troubleshooting na lang. Pero yung lead magnet paulit-ulit nangyayari yun kasi kada kada ibang ano, iba-ibang lead magnet yung pinamimigay nila. Kaya Hmm, iba-iba din yung ano, yung landing page, iba-iba din yung ano, yung automation. Kaya mm. yung ganun yung nangyayari, ayan. So, iba 'to sa intro and iba yung nangyari ngayon, iba 'to dun sa intro plus overview webinar ko. Kasi dun sa overview, yun na yung basic ng GHL. Nalaman na nila yung basic ng GHL. So, when they know na yung basic ng GHL, tsaka ko inoffer yung first batch nung, Intensive training, training. oo, nung intensive training. Kaya ko siya tinawag na intensive. Okay, just a pro tip, intensive is different from in-depth. Nag-away kami ni ChatGPT dito. Okay, kasi
intensive, kaya ko siya tinawag na incentive kasi meron kaming hands-on, okay? They're not only Mm. listening kasi ginagawa rin nila kung ano yung dapat gawin, okay? In-depth is more on tutorial based. So, hindi siya masyadong hands-on, wala siyang gano'n, okay? Gano'n yung pinagkaiba niya, okay? That's why tinawag namin siyang 2-week JHL intensive kasi intensive talaga. Talagang gagawa talaga sila on their own. Wala Hindi ka silang lang pawala. uupo, manonood. Oo, di ka lang uupo manonood, as in gagana yung brain cells mo. And bago pa mangyari yung first session meron na silang 2 assignment. Kaya mamaya yung iba meron ng 2 dun sa batch. Natatawa ako kasi naalala ko yung BA training namin last year kasi gano'n Mm, din ako ka-intensive magturo. Meron talagang mm. pa-assignment tapos Oo, hindi may tayo assignment. magpo-proceed Hmm, sa ay hindi next nagpo-proceed na naman kami course. kahit wala. Pero yun nga lang siyempre matatambakan sila, 'di ba? Oo, ayoko kasi Matatambakan talaga natatambakan sila. sila, eh, kaya Oo, gano'n. Sabi ko tapusin niyo muna 'yan then mag-continue tayo. 'Pag may oo. kailangan pa kayong itanong-tanong bago tayo mag-start ulit next na June A ayan, discussion. ayan. Ayun, so kung may questions kayo, makikita niyo naman ako lagi dun sa Facebook ni Miss Imee. Madalas. Ito pa rin yung pangalan ko. Huwag niyong i-add yung isa yung may kandila kasi that's my personal account. Of course, that's para sa family ko yun and friends. So, i-add niyo yung isa yung Mm. naka-green. Okay, yun yung i-add yung picture. Kung gusto niyong i-add or kung gusto niyo akong i-message, andun ako. Kung hindi ako makasagot, dalawa lang yan. Either nagluluto ako or naliligo ako. O, di ba? Yun lang yung 2 me time ko, ay magluto at maligo. So, pero usually sumasagot ako. 'Pag may time. Ta's minsan 'pag hindi ko kayo nabalikan, message niyo lang ako ulit kasi Correct, medyo tumatanda na ako. Akala ko oo. nasagot ko kayo, pero hindi pala. Ayun, parang gano'n. Akala ko na-type ko yung sagot ko pero hindi pala. So, nangyayari sa'kin yun. Ayun. 'Yan. Pero 'Pag may tanong sumasagot kayo guys, ako, oo. 'wag lang kayong mahiyang magtanong o mag-PM. Yes, 'wag mahihiyang magtanong, 'yan. Sumasagot ako Correct. ng questions lalo 'pag advices minsan parang si Ate Charo minsan may advices lang ako minsan pero ayun, may manghingi sa'kin advice. Sige go, basta kaya kong sagutin ha. Pero ayun, basta advice lang. Pero kung love life 'yan, naku girl, 'di ko na kaya 'yan. 'Yun, kung Ah. nililigawan na kayo ng client ninyo, 'di ko na kaya 'yan be. Kayo na bahala diyan. Grabe may mga kliyente talaga na gano'n din, Oo, hindi 'di ba? VA ang Sayang, eh, hinahanap aga ko nila. nag-asawa, eh, charot. Puwede lang. Oh, 'di